At ito'y bumabalik sa atin kasi mahabang usapin ito at napakahirap. Nakita natin kung gaano kahirap yung magpapalaya. Kailangan ma-meet mo yung ransom. Kailangan ma-meet mo yung redemption o yung redeem. Ma-redeem mo yung mga na-kidnap. Ang concept natin doon is redemption. Bandage. Naka-bandage sila, i-redeem sila. Ito yung topiko actually ng Exodus, kung saan ang mga Hudyo ay under the slavery, under the bondage of Egypt, at ngayon sila ay pinalaya ng Panginoon. So kitang-kita natin, parang si Trump nagiging siya yung tagapagpalaya, as in, ng mga hostage nandun sa Hamas. So hopefully, sana maganda yung magiging balita dito, katulad ng napakagandang balita na nakikita natin sa salita ng Panginoon dito sa Exodus. Before that, shall we have a word of prayer? Lord and gracious Father, we praise you and thank you once again for this word, for your word, Lord. We pray for your wisdom and also for clearing our minds, Lord, para maging maliwanag talaga sa aming pag-iisip at na katanggap-tanggap at maging giya or guide sa aming pamumuhay. For we pray these things in Jesus' name. Amen. Now, nung pinalaya na nga sila, nakakross na sila ng Red Sea, at ibinigay sa kanila yung 10 Commandments sa Exodus chapter 20, ang unang naging gawain ng Panginoon is to put that tablet, yung 10 Commandments, tawag din dito is the testimony, na inilagay ngayon sa Ark of the Covenant. And that Ark of the Covenant, kung saan nilagay yung 10 Commandments, ay nilagay din sa tinatawag nating Tent of Meeting or Tabernacle. And eventually, alam natin, sa time ni Solomon, ipinasok ito sa templo. Ngayon, maganda kung magpipreach ka na may iniinom kang tubig. So, could you please, kasi mukhang nangangati na yung throat ko. Now, so ang unang mapapansin natin dito sa sa Exodus chapter 40 ay yung pagsisimula ng pagtayo, pagtapos ng tabernacle, at ito ang pagsisimula ng kanilang biyahe, kung saan ngayon i-claim na nila yung promise, the land of promise. At mapapansin mo dito na napakaganda ng arrangement. This arrangement has been described in the book of Numbers, at ang una niyong mapapansin ay nasa gitna yung tabernacle. Alam natin yung tabernacle kasi dito yung Ark of the Covenant, dito yung Shekinah glory. Ang ibig sabihin, dito nag-a-appear yung clouds and fire representing God Himself. At ang una mapapansin natin ay nasa gitna siya ng buong Israel. Kung kaya nga, ang sabi nga dito sa Exodus, na kung gusto mong magdasal, mag-pray sa kay Yahweh, ang kailangan mo lang ay lumabas sa tent at harapin mo yung tabernacle. Kasi lahat sila may access. Lahat ng mga tribes, the 12 tribes, have access sa pagtingin, pag-view sa tabernacle. Of course, ang tabernacle, hindi mo siya basta makita. So, ang nangyayari, ang Panginoon ay makikita mo sa Shekinah glory, yung clouds, or nasa fire. So, paglabas mo, makikita mo clouds or fire. So, naalalaman mo yung presence, whether God is present or God is not present during that time. So, napakaganda. At dito, makikita natin, mapapansin kagad natin, ang importansya ng presence ng Panginoon sa kanilang pilgrimage or sa kanilang pagbabiyahe papunta sa, wala na yung sound ko. Sige lang. Mukhang medyo pakitingin lang, brother, kasi kung minsan namamatay din eh. Now, when we talk about the tabernacle, yung tent of meeting, ay mapapansin natin that it is reflective of the Garden of Eden. Yun kagad yung mapapansin mo. Na itong Ark of the Covenant na to, ito pala yung tent of meeting, parang nagre-resemble siya sa Garden of Eden kung saan gusto ng Panginoon maki-fellowship sa tao.
Andito yung Diyos, nasa kalagitnaan nila, kaya pwede siyang makausap ng mga tao. Of course, mapansin natin yung cherubim, kasi ang cherubim, of course, naintindihan natin na yun yung kasama ng Panginoon. Siya yung kung sa ano pa, yung mga guard. Okay? The guard angels of the Lord. Ito yung mga cherubim. At nalala din natin na nung pinaalis si Adam and Eve, may dalawang cherubim nakabalandra doon sa gate sa Garden of Eden na hindi sila pwede pumasok. So ito kagad mapapansin mo dahil sa Ark of the Covenant, ang nakapatong doon ay trono ng Diyos wherein you will find the two cherubims. So takip siya pero ang representation niya is it is the throne of God and it is guarded by the two cherubims. Pag tiningnan mo yung menorah, okay? Yun yung 7 candlestick. At ang maalala mo doon is the tree of life. So siya yung para siyang kahoy. In fact, it is represented it represents the tree of life. Yung mga gold, precious metals, rich colors, talagang ang description na binigay kung paano ginawa ito, ay talagang napakakintab. And that precisely we will find pag binasa mo yung Genesis chapter 2, kung gaano ka-rich yung Garden of Eden, ang dami nilang precious metals doon, daming ginto. Okay? And then you have also the entrance. So may curtain, ang pagpasok mo pa lang sa tent of meeting, meron na naman na dalawang cherubim. Again, represents to you the entrance to the Garden of Eden. And then, bago ka makapasok, you have to have the water of purification, which represents the water of life, na siya yung nagpapagrow doon sa Garden of Eden. There are 4 rivers crossing the Garden of Eden, and this is represented also by the water which purifies those who will enter. And of course, the fragrance incense of the altar always represents God Himself and also the prayer of the righteous or of the saints. So, ito yung picture na binibigay sa atin when we look at the tabernacle. Now, kailan na-mention yung tao ay na-fill ng Holy Spirit sa Bible? Okay, the filling of the Holy Spirit. Kasi very familiar ito sa New Testament. Pero, do we know kung kailan nangyari ito sa Old Testament? In fact, ito yung nangyari nung ginawa yung tabernacle. The one that was preparing, the architect of the tabernacle, was filled by the Holy Spirit, giving him the ability and intelligence, knowledge, and craftsmanship to devise artistic designs, to work with gold, silver, bronze, cutting stones, carving wood, and work of every craft. So kailangan talaga ng Holy Spirit. And in fact, ma-realize natin that the tabernacle is one of the structures na ginawa dito made according to God's specifications. Anong material, anong kulay, anong size, lahat yan na-specify. Okay? So, importante yan sa worship natin na kailangan we worship God according to His specification. Kung ano sinabi ng Panginoon, yun lang yung gagawin natin. And that will be precisely what we have read earlier. Nang sabi niya kung ano ang gusto, Lord, ang gusto mo, yun ang gagawin namin. We have to be obedient to the words of God. Now, ang sermon outline natin ngayon, 3 points. Ang una is we will look at the centrality of God's presence. Bakit importante? At dapat nasa gitna ng ating pamumuhay yung presensya ng Diyos. Pangalawa, na ang presensya ng Diyos ang nag-guide sa ating pamumuhay. At ang pangatlo ay yung assurance natin na kahit saan tayo, kahit anong sitwasyon natin, ang Diyos ay palaging kasama tayo. Amen? So, una, sa Acts chapter 40, binasa natin kanina, sabi dito na that the cloud covered the tent of meeting, the glory of the Lord filled the tabernacle. So, unang mapapansin natin na itong location na to, itong lugar na to, itong place na to, is filled with the glory of the Lord. So, sigurado tayo, sure tayo na andito present yung Panginoon.
In fact, if you look at the story, nung Exodus, di ba nalabas sila? Nag-cross sila sa Exodus chapter 12, 13, and 14. Nag-cross sila sa Red Sea. After na nag-cross sila sa Red Sea, pumunta sila sa Mount Sinai. Tapos sa Exodus chapter 20, ibinigay sa kanila yung 10 Commandments. At pagbigay sa kanila ng 10 Commandments, ang unang inutos sa kanila ay gumawa ng tabernacle. Within sa pagbibigay ng description kung paano gawin yung tabernacle, ay umakyat, kasi nag-agree na nga sila dun sa terms, yung 10 Commandments. Sabi niya, ito yung terms ng covenant ko, 10 Commandments, susundin nyo o hindi? Sabi ng mga Hudyo, yes, susundin namin lahat yan. So umakyat si Moses sa Mount Sinai para papipirmahan sa Panginoon. The fingers of God, writing the 10 Commandments. Nung papunta siya, for a while, naging matagal siya doon, nag-worry yung mga tao, tapos nag-isip, tapos ang ginawa, nagrebelde sila. Pinagawa nila si Aaron ng kung ano-anong Diyos-Diyos, tapos nagbalik si Moses, tapos pinarusahan sila. And eventually, sabi ng Panginoon, ayoko na ng mga tao nito, makukulit to. These are people with stiff neck. Pero sabi ng Panginoon, no. Sabi ni Moses pala, no Lord, tao mo sila. Regardless kung gaano sila karebelde, they are still your people. Sabi ng Panginoon, sabi niya, okay, punta kayo doon sa land of promise, go. Ang sabi ni Moses, ay hindi pwede Lord, na go lang. You have to go with us. Sa Exodus 33 verse 14, sabi niya, and he said, my presence will go with you and I will give you rest. And he said to him, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Hindi kami alis kung hindi ka kasama. So talagang makita natin, na walang mangyayari sa ating buhay kung wala ang Diyos sa ating pamumuhay. Walang kwenta yung buhay kung walang Diyos sa ating mga puso. Kayo, nung hindi pa kayo Kristiyano, nung time na kung saan malayo kayo sa Diyos, na yung iisip niyo yung sarili lang, nakita ba natin yung purpose ng buhay natin? Nakikita ba natin yung kasiyahan ng ating pamumuhay? Wala. Nagiging masaya tayo, pero pagkadating natin sa bahay, again, wala na naman ulit. Nagiging hopeless na naman tayo. Tatanong na naman tayo, kung mamamatay ako ngayon, saan ako pupunta? Ano yung kinabukasan ko? Ito yung mga tanong palagi natin. Pero ngayon, kailangan ang presensya ng Panginoon para tayo magkakaroon ng pag-asa sa ating buhay. So ito yung makikita natin, the centrality of God's presence. Kailangan ma-recognize natin na ang Diyos ay kasama natin. Now, God's presence defines identity, kung sino tayo. Kaya nga sabi ni Moses, nakikipag-argue siya sa Diyos. Alam mo, ito yung maganda sa prayer natin. Pwede natin kausapin ng Diyos. Pwede tayo magreklamo sa Diyos. Pwede tayo mag-file ng mga, kung ano mga claims natin or problema natin sa Diyos. Pwede. Tatanggapin ng Panginoon yun. Kaya nga, ang punto bali ng Bible is, huwag kang magreklamo sa tao. Huwag kang maging marites. Huwag kang magchismis o kung humingi, magkonsulta sa ibang tao. Unahin ang consultation sa Diyos. Dahil ang Diyos is ready and willing always. Now, sabi ni Moses, hindi nakipag-argue siya sa Panginoon. Sabi niya, dapat kasama ka, Lord. Hindi kami sasama. Kasi bakit? Yung pagiging kasama mo kami, yung nandun ka sa amin, that gives us distinction. That gives us our identity. Is it not in your going with us so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth? So ito yung distinction ng isang Kristiyano na andyan sa kanya yung Diyos. Kaya nung nagba-Bible study, palagi, nung last Friday, yun yung ini-emphasize ko, na kung wala ang Espiritu Santo sa'yo, hindi ka sa Diyos.
kahit ano man yung sabihin mo sa sarili mo, kung walang Holy Spirit na nag-work sa'yo. For example, paano mo sabihing nag-work sa'yo yung Espiritu Santo, ayaw mo magbasa. Magbasa ng Bible, ayaw mo mag-pray, ayaw mo makisama sa mga tao ng Panginoon kung saan nandun ang Diyos. Paano mo masabi ang Espiritu Santo ay nasa iyo? Malalaman mo lang yun kung nasa iyo dahil gusto ng Holy Spirit kasama niya yung mga tao ng Diyos. Ito yung sinasabi rito sa 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? So kung bawat isa sa atin may Holy Spirit. Diba? Sabi nga natin, the church, the body of Christ, the temple of God na nagtitipon. Kaya tayo natutuwang magtipon-tipon kasi this building is not the church. Itong natin, yung place of meeting, actually, tawag dito place of meeting, parang tent. Ito ay tent lang. Wala dito yung tent ay hindi yung presensya ng Diyos. Magiging present lang ang Diyos pag nagtipon yung dalawa o more than that na mga Kristiyano. Yun ang nagiging templo, yun ang nagiging church. At doon ay ang presensya ng Diyos makikita. Yun yung that's why it's very important for us na palaging nagtitipon. Dahil alam mo sa ating pagtitipon, nakikita mo, napapansin nyo, yung kasiyahan. There is a spiritual happiness. Alam nyo, may mga physical happiness, may mga emotional happiness. Pero sa pagtitipon ng mga Kristiyano, there is spiritual happiness. May kaligayahang spiritual. Yung very deep na nagbibigay ng satisfaction sa atin, na pag-uwi natin, our day or our week, because we meet God and His people together, na, na-satisfy yung longing to meeting God. So ito yung essential na maintindihan natin that the Holy Spirit is with us and we have the presence of God. Now, pag nag-worship tayo ngayon, saan manggagaling ito? Ang worship ay kung tayo ay nag-gather together. So, hindi ito kahit saan tayo mag-gather. Okay? Hindi yung meeting place ang importante. Ang importante ay tayo, individual na mag-meet. Kung mag-meet tayo together, as we agreed upon, punta tayo ng Pattaya. Okay? The presence of God will still be with us. And we can still worship God. Doon, kung gusto natin sa Chonburi, sa Kauyay, kung saan mang lugar, wherever we go, the Holy Spirit will be with us. The presence of God will be with us. We still have the church, the temple of God. Ito yung sabi nung nag-uusap si Jesus saka yung Samaritan woman. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither in this mountain or in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews." Now, ang usapin kasi dito, pag binasa mo yung Old Testament, mapapansin mo na merong sacred places. Sacred places. Jerusalem, yan. Pag pumunta ka doon, that's a sacred place. Parang holy place siya. So yung iba, may Mount Gerizim, sabi nga ng mga Samaritans, ito yung sacred place nila. Before, there is Shiloh. Okay, sa time ni Elijah and Elisha, that's a sacred place. Madaming sacred places. Pero ang sabi ng Panginoon, the time will come na hindi na. Wala nang sacred place. Hindi na na-confine yung holy place bali sa isang lugar. Kung saan sinasamba ang Diyos in spirit and in truth. So napakaganda na ang presence na pinag-uusapan natin dito. In fact, when you study the scripture, you will find the model. Yung model ng church, makikita sa tabernacle. Kasi ang tabernacle moves with the people of God. The presence of God moves with these people. Kung saan sila papuntahan, doon din yung presence ng Panginoon. Unlike nung pagdating that's why I'm explaining to you na yung tabernacle is the only structure
that was designed according to the specification of God. Yun lang. Kaya wala tayong question dun kung ano yan, kung saan galing yung tabernacle, galing sa Diyos yan. Ang templo, hindi. While there are some good descriptions, maganda yung pag-design sa kanya, but that was not made according to specifications ng Panginoon as that has been made sa tabernacle. Therefore, ang model natin ay yung tabernacle na naggagalaw, umiikot-ikot tayo. Okay? So, yun yung essence natin bilang isang simbahan. So, ito, but the hour is coming and is now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. And therefore, ang ating mapapansin kagad dito is that God's presence is both individually and corporately. Yung kasama natin, bawat may dala-dala tayong isa, yung nag-worship tayo individually, and yet we also worship corporately. At yun yung desire ng Panginoon sa atin. Hindi niya dinesign yung tao to worship God individually lang. Of course, we can worship God individually, pero ang design niya is for us to worship corporately. Buo. Hindi tayo pwedeng magsamba dun sa harap ng TV. Tapos makinig sa mga televangelists. Hindi design ng Panginoon yon. Ang design niya is magtipon tayo physically. Kaya kahit sa COVID nga, di ba, naalala natin si John MacArthur, hindi papayag na walang physical meeting kasi yun yung prescription ng Bible. Hindi pwedeng sabihin mo, church gathered sa online, sa Zoom. Hindi yun. That cannot be a replacement of the physical meeting of the people of God. Thirdly, God's presence demands holiness. So, ibig sabihin, ang Diyos present lang sa lugar na holy. Okay? Ang Diyos ay present lang sa lugar na holy. Kaya importante na ang lugar natin is also sanctified. Yung word kasi na holy, tsaka sanctity or sanctified, separated. Isa yun, parehas lang yun. In 1 Peter 2 Peter 1:14, sabi, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. 1 Peter 1:16. Since it is written, you shall be holy for I am holy, says the Lord. Sabi sa quotation. So, importante na maintindihan natin na yung Exodus 40, yung glory ng Panginoon, signifies holiness. And therefore, kailangan pag pumunta tayo, we are demanded to be holy. Kaya, importante sa atin na prepare natin ang sarili natin, hindi lamang sa Sunday. Hindi lamang pag sinabi dito, prepare natin sarili natin, kung baka may mga unrepented sins, natin, we pray for repentance, ganon. Ay hindi ganon yung preparation sa Sunday. Dapat Saturday pa lang. Heart is already prepared to worship God. We have to prepare ourselves to be holy. Ang maganda kasi sa atin ganito, God is forgiving. Napapatawad tayo ng Panginoon. At pag pinatawad tayo, nagiging malinis tayo. Kaya nga napaganda when you study yung mga offerings para sa mga kasalanan sa Bible, yung pinaka-Yom Kippur nila, Day of Atonement, ay para sa lahat ng mga kasalanan na hindi mo maalala. Lahat ng mga kasalanang hindi naalala and therefore hindi nahinga ng patawad, ay yun ang magiging offering. Oh Lord, sa lahat ng mga kasalanan hindi namin maalala, Lord, forgive us. And God will forgive. And because God will forgive, anong palagi? There is always second chance. Yun yung napakaganda sa Christianity. There is always second chance na nagkakasala tayo, but every time we come here, we can be holy because we are forgiven sinners.
Now, when you go to the second is the guidance. So, sabi nga natin, centrality of God's presence. Kaya yun yung guidance ng God's presence. Papansin natin na sa lahat na panahon na nagbiyahe sila, going to the promised land, ang Panginoon palaging nasa kanila, regardless of the situation. Okay? Makulit man sila or faithful sila, ang Panginoon ay nasa kanila pa rin. Throughout all their journeys, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the people of Israel would get out. But if the cloud was not taken up, then they did not set out till the day that it was taken up. So talagang ang sinusunod nila, yung guidance ng presence ng Panginoon. That's why importante sa atin na sa ating mga desisyon, andun ba yung Spirit ng Panginoon sa decision making natin, especially sa mga business meeting natin. Alam mo, yung ibang simbahan, pag business meeting, ayaw ng mga tao kasi yun yung time nag-aaway-away sila. That was the time na walang Espiritu ng Diyos. Okay? During the business meeting. So, yun yung ayaw natin. And therefore, kaya tayo talagang we try so hard na lahat ay in consonance, magkakaisa ng isip. Same mind sa ating mga decision making. In Exodus chapter 28, verse 12, sabi ni Moses said to the Lord, "See, if you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found favor in my sight. Now therefore, if I have found favor in your sight, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people." So dalawang bagay dito yung guidance sa atin. Si Moses, nagpipray siya ng personal guidance. But at the same time, ang sinasabi niya, not only for me, but also for your people. So, sa mga leaders, for example, ng simbahan, okay, palagi kami nagpipray. Tayo nagpipray. Especially the leaders of the church, na nagpipray talaga ng guidance. But at the same time, hindi pwede na ikaw, carry over ka lang, pasunod-sunod ka lang. Kulto yun. Okay? Yung kulto, sila magde-decide, kayo sunod lang. Hindi pwede yun. Pag sinabi, buto natin magra-rally tayo sa Monday. Aba, lahat, pati pamangking ko, doon, nagbibideo-video. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun na, pag sinabi ko, sunod ka, tatanga-tanga ka na lang, kahit ano na lang, baw ka lang ng baw. Ay, hindi pwede. Kailangan yung guidance, hindi lamang dun sa mga leader, kundi sa inyo mismo. Yung church mismo as a whole, kailangan merong guidance. Ito yung sinasabi ni Moses. Kasi napakabigat na si Moses lang yung may guidance, tapos yung mga tao, pasunod-sunod lang, natatanga-tanga, na walang alam. Kailangan kung anong gusto ni Moses, alam nila na yun ang tama. At yun ay galing sa Diyos. So, ganun yung pagbibigay ng guidance, not only personal for the leaders of the church, but also for the whole church, the guidance of God's presence. Doon lang tayo magiging isang simbahan na buo. Pag ang alam natin, ang mga desisyon na ginagawa natin, hindi isang tao o isang grupo ng tao, kundi lahat ng tao. Ganun ang decision making sa isang simbahan. Obedience to God's guidance. Obedience. Ang sinasabi dito na dapat kung ano sinabi ng Panginoon, sundin natin. In Exodus chapter 24, so nung tinanggap na nila yung Ten Commandments, sinabi ulit ni Moses, basahin ko ulit ito yung Ten Commandments, susundin nyo ba to? Yes, sir. Basahin ko ulit, baka medyo namimiss nyo. Agree ba kayo dito? Sundin nyo? Yes, sir. So ito yung nila, yung paulit-ulit din sinasabi na, all the words that the Lord has spoken, we will do. Then he took the book of the covenant and read it again in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken, we will do.
we will be obedient. Now, anong makikita natin dito? All that the Lord has spoken. Kung hindi sinabi, susundin mo? Kaya importante na nag-aaral tayo, bawat isa sa atin, kung ano bang sinabi ng Diyos. Sa kanila kasi, 10 Commandments, pwedeng balik-balikan nila Pagka medyo nagkakalimutan, ano ba sinabi doon? Yung pag-aasawa ba, okay lang ba yung mag-divorce? Basahin nga natin doon ulit, yung adultery na, do not commit adultery. Moses, paki-explain nyo, ano ibig sabihin nito. So, babalikan at babalikan mo. And then, sabihin mo, ito ibig sabihin nun. And then, you become obedient dahil nakikita mo na andun sa sulat. Na kung hindi nakasulat, yun ang magiging problema. Huwag mo gawin. Pag hindi nakasulat, huwag mo gawin. Ang nakasulat, be obedient. At especially sa worship, sabi ng Panginoon, magkanta kayo dyan, magbasa kayo, mag-share kayo ng salita ng Diyos. Tapos yun lang ba, Lord? Oo, yun lang. Okay na ako doon. Happy na ako. Gusto namin sumayaw Pwede bang sayaw? May sinabi ba akong sasayaw kayo sa simbahan? Wala, Lord. Pero gusto namin sumayaw All that the Lord has spoken, we will do. All that the Lord has not spoken, we will not do. Ganun na siya kasimple. Hindi sinabi, huwag mo gawin. That is the principle of regulative, principle of worship. That's why kailangan maingat tayo. Pagka may ginagawa tayo, palagi ang tanong natin, sinabi ba ng Panginoon, gawin natin yan? Meron ba tayong precedents na mga apostles, ganun yung may ginagawa? Okay? Kung hindi, medyo kailangan mag-ingat tayo kasi ganito yung nangyari sa tabernacle. Kasi ang sabi, yung tabernacle, yung Ark of the Covenant, huwag na huwag mong galawin. Huwag na huwag mo i-touch. Kaya meron siyang carrier, may pole na kung saan, yun lang ang hawak-hawakan para bibiyahin mo siya. Di ba naalala natin? Sa time ni David, na kung saan dadalhin nila sana sa Jerusalem, yung sinakay nila. Kasi dapat, kaya nga may pole siya para buhatin ng mga priest. Hindi nila ginawa. Pinabuhat nila sa ox. Ano ba yung ox? Baka. Pinagarga nila sa baka. Di ngayon, na may hump, parang sa Metro Manila siguro ng mga daanan. Daming, bako-bako. Di, muntik nang maulog yung Ark of the Covenant. Ben sinalo ni, Phineas ba yun? Isa sa mga, ni David. Immediately. Ang ganda ng intensyon niya. Ang intensyon niya ay huwag bumagsak sa lupa. Instantly, pag-awak niya, patay. Patay siya. Kasi gumawa siya something na pinagbawal. Sinabi nga sa iyo na huwag galawin, ginalaw mo. Lord, kasi naglalagay ka ng justification. Kasi baka bumagsak sa lupa Ano unahin mo? Yung isip mo na gagawin o yung utos sa iyo? Unahin yung utos ng Diyos. Bahala na yung Panginoon doon kung babagsak sa lupa yun or what. Okay? Pero ang the thing is, kailangan sundin mo yung Panginoon. Pag sinabi niyang bawal, bawal yun. That's the obedience to God's guidance. Now, waiting. Kailangan magiging pasensyoso tayo. Sabi nga natin kanina, itong mga Hudyo, mga Israelites, ay hindi pasensyoso. Alala natin, kasasalita lang na nila ito ba lahat na sinabi dito sa 10 Commandments? Susundin nyo? Yes, Lord. Lahat na sinabi dyan, we will be obedient. Okay? Ang unang-una dun, sambahin yung Diyos. Di ba? Number 1 yun sambahin mo. Siya lang ang sasambahin mo. Abay, umalis lang si Moses. After several days, mga 40 days yata, hindi pa rin bumabalik. Ano sila? They were impatient. They were impatient. Naging impatient sila. Sabi na, mukhang hindi na balik yun nung kaya nangyari doon. And so, when the people saw that Moses delayed, so they were impatient, they delayed to come down from the mountain. The people gathered together to Aaron and said, okay, make us gods.
Kasasabi lang nila, susundin nila ang lahat na utos, ito ngayon papagawa na sila ng Diyos nila. So talagang natural, normal sa atin na sumasagrak ba yung ano ko? Oo nga, ano. Pwedeng patayin to eh. Pwede na natin. Medyo malakas naman ang boses ko. Now, kaya importante na maalala natin na normal sa atin na magiging impatient. Hindi tayo makaantay sa Diyos. Alam mo, ang dami yung mga prayers. Probably sa inyo. May mga personal prayer kayo. May prayers kayo as a couple. Lord, kailan pa ba kami bibigyan ng anak? Lord, kailan pa kaya kami magkaroon ng 1 milyon? Lord, kailan pa kaya kami mapunta ng US? Andun na si Mark, andun na si na June. Bakit ako nandito pa rin? Di mo kaya ata kami, mahal eh. Ganon iniisip eh. So, merong me time. Kaya kung minsan maghanap na lang ako ng recruiter. Yung kahit bayad ako, mga illegal na ganyan. Ayun yung mangyayari. E di lalong nagka-problema ka. Now, what we are saying here is, kung nagde-delay yung Panginoon, meron siyang purpose. Merong purpose yun. At dapat magiging pasensyoso tayo. Alam mo, when it comes sa pasensya, ang Diyos kung minsan nawawalan din ng pasensya. In fact, nung nangyari ito na they rebelled, ayaw na ng Diyos sa mga Israelites. Sabi niya, Moses, sabi niya, ikaw na lang. I will start a people from you. Sabi ng Panginoon. Ang sagot sa kanya ni Moses ganito, Lord, naghahanap ka ng patience sa mga tao mo, bakit ikaw mismo impatient? Magpasensya ka naman sa mga tao. In fact, di ba may promesa ka kasi that you have to meet? And this is what Moses said, remember Abraham, Isaac, Israel, Jacob, your servants to whom you swore by your own self and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven. Tapos papatayin mo sila lahat. Anong sasabihin ng ibang mga tao? And the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing on His people. So, kailangan pasensya dahil nakita natin na ang Panginoon natin pasensyoso din sa atin. Sa dami ng mga problema na binibigay natin sa Panginoon. Ang dami nating mga kasalanang ginagawa sa Panginoon. Tandaan natin na ang Panginoon ay pasensyoso. He will always be reminded of the promises He made in the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ said, I will hold on to you. Nobody can snatch you out from my hand. Nobody can separate you. Even your sins cannot separate you. Yun ang makikita natin, that we will have to be patient sa Panginoon at sa ating mga nangyayari sa buhay natin. Kahit anong sitwasyon ng ating buhay, dito makikita natin sa kwento na to, na sa mga Israelites, sabi ko nga kanina, na ang Panginoon ay palagi nasa kasama nila. For the cloud of the Lord was on the tabernacle by day and fire was in it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Alam niyo, pag inisip nyo, madaming mga symbolism tsaka kasi picture, images na pinapakita sa atin yung specifically yung Old Testament. Itong mga narratives na to. When you talk about day and about night, alam nyo, sa atin, pag day, yung naglalakad ka sa araw, di ba, maayos yung, ibig sabihin no, parang maayos yung pamumuhay mo eh. Pero pag inabot ka ng gabi, mahirap yung pamumuhay. Para kang nangangapa. Kailan kaya ulit ako magkakasweldo? Kailan kaya ulit ako magkakatrabaho? Kailan kaya ako magigumaling sa aking mga sakit? Ganun, kung nangangapa tayo sa gabi. At sa isip natin, ang Diyos, parang wala yata sa atin. Pag gabi kasi, naisip natin, nilayuan tayo ng Panginoon eh. Pag namatayan tayo, unang biniblame natin, Diyos eh. Bakit Lord?
nangyari itong bait-bait ng nanay, tatay, kapatid, mga kamag-anak ko. Blame natin paagad ang Panginoon. Pero pag nakita natin sa kwento na to, sa gabi o sa araw, andun yung Panginoon. Alam niyo, hirap yung yung araw. Di ba? Tuwan-tuwa ka, ganun. Sino ba yung tumitingin sa langit at nagbibilang ng clouds dyan? Na andun pala yung Panginoon. Every time, kaya nga, pag naalala natin, tumingin tayo sa clouds, presence ng Panginoon yun. That is the promise given sa mga kay Moses and the Israelites. Pag nakikita natin yung mga clouds, presence ng Panginoon. Thank you, Lord, na kasama ka namin ngayon. Pag sa gabi, kung sa may kadiliman, anumang ilaw makita natin, ilaw ng buwan, nagbibigay ng liwanag, those are the presence of the Lord. Meaning sa ating pamumuhay, the Lord is always with us. Kailangan tandaan natin yon. The presence of the Lord should always give us comfort. Nakakabigay sa atin ng tinatawag nating rest. Alam mo, kaya ang pilgrim, sa YouTube ko, Pinoy Christian Pilgrim. Yung pilgrim kasi, pag yung Pilgrim's Progress, yung kwento ni John Bunyan, yung pilgrim kasi walang kapahingahan eh. Pag pilgrim ka, hindi ka nakasettled sa isang lugar. You have to go on, walk and walk and walk and walk. And sometimes there is no rest. At ang rest valley ay may mga haven, may mga lugar lang kung saan ka makakapag-rest. Pero most of the time, kailangan maglalakad ka, magbabiyahe, walang panginga doon. Ang pahinga natin ay dahil alam natin na ang Diyos kasama natin. That God is present in our lives. In Exodus 33 verse 14, sabi dito, and He said, my presence will go with you and I will give you rest. I have found favor in your sight, I and your people. So yung presence ng Panginoon nakakapagbigay ng pahinga. At hindi lamang ito para kay Moses, kundi para sa buong Israelites. So buong katawan ng Panginoon, sa buong tao niya, ay nakakapagbigay siya ng comfort. Ang ganda nung sinabi ni Jesus sa John chapter 14. Ito yung pinakamahabang diskurso ni Jesus sa John. This starts from John chapter 13 hanggang John chapter 16. Na in-explain niya kung ano itong Holy Spirit na to. And sa 14 verse 16, sabi niya, I will ask the Father and He will give you another helper. So, itong helper na to, the word helper, bari, also means comforter. So, ang ibang mga translation, gamit nila helper, ang iba, comforter. Ano ibig sabihin no? Na madami tayong mga problema sa buhay. Alam natin yon na-experience natin yon. Bawat isa sa atin ngayon, merong mga challenges sa buhay. What we find is that God's presence provides comfort for us. Hindi tayo mag-isip na nag-iisa lang tayo. Kahit anumang problema natin, kailangan isipin natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. In fact, ang assurance niya sa atin, sabi niya, that Holy Spirit that we're talking about will dwell with you. Kasi alam mo sa Old Testament, ang Holy Spirit is with you. Pero sa New Testament, sabi niya, by the time Jesus Christ ascended, tapos pinadala yung Holy Spirit, and that Holy Spirit will be in you, nasa puso natin. So ang tanong ko, ang Holy Spirit ba nasa inyo? Nasa atin ba? Kasi kung nasa atin, there is always comfort. Comfort, napakalapit ng presence ng Panginoon. One prayer away. One prayer away. Kung ano man yung nararamdaman natin, it's only one prayer away. At hindi kailangan pumunta ka dito. Hindi ka pumunta kung saan-saang lugar na tinatawag na sacred place. Alam mo, sa time nila, they have to go to Jerusalem, they have to go to Bethel, they have to go to Shiloh para lamang makapag-pray. Kailangan nila magtawag ng pari, ng mga priest, ng mga Levite. Hindi sila maka-offer sa Diyos on their own. They have to find some Levite.
Pero sa atin, wala. Wala ng Levite, wala ng priest, kasi tayo na mismo ang priest. Diretso na tayo. Ang ating priest is the high priest, which is the Lord Jesus Christ, who is always available. So talagang napakasarap ng comfort na binibigay sa atin. We have the Holy Spirit, and then we have Christ as our high priest and mediator. And therefore, there is always comfort. Makikita natin sa presence ng Panginoon. That's why napakaganda nung Exodus chapter 40. Knowing the presence of God in the nation of Israel gives us assurance that also in like manner, kung kasama ng mga Israelites at Moses, yung Diyos, kasama din natin siya sa kalagitnaan natin. Di ba pinakita ko sa inyo, nakapaligid yung mga tent, yung mga camp na nasa gitna yung tabernacle. That's the presence. Lalabas lang sila, kita na nila kagad yung presence ng Diyos. Lalabas lang sa, andun na nakatapat sa kanila yung cloud or yung fire. Ganun ka sarap nung pamumuhay ng isang Kristiyano. There is always comfort. And lastly, God's presence is our ultimate hope. Yung magiging kasama ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Alam mo si Jesus Christ mismo, kaya sabi ko palagi, among the Trinity, si Jesus yung pinakamalapit sa atin. Kasi siya yung nagpasaka tao. Siya yung naging kasama ng mga tao na naging eyewitness at nagkwento sa buhay nila at sa buhay ni Jesus. John 1:4 says, the Word became flesh and tabernacled. Okay, the word the word is tabernacle. Yung dwelling place, tabernacle. And we have seen His glory. Yung glory doon na makikita natin sa tent of meeting, sa tabernacle, the same glory we find in the Lord Jesus Christ. Therefore, si Jesus Christ ang nagpapakita na gusto ng Diyos na kasama tayo. Alam nyo, yung shorter catechism, yung first question, what is the chief end of man? What is the purpose of man? Okay? To glorify God and to enjoy. Anong ibig sabihin ng enjoy? Enjoy Him forever. Alam niyo kung ano yung enjoy na yon? And to have fellowship with Him forever. Nakuha ng mga reformers ang ibig sabihin ng Bible. By the Exodus chapter 40, gusto ng Diyos na i-glorify natin siya. That's why we find the glory of the Lord. And also that He wants to dwell with His people. And that is will eventually our ultimate hope. Pag namatay tayo, kaya kailangan praktisin na natin yung pamumuhay na Diyos present kasama natin. Kailangan pamumuhay natin ngayon. Dapat palaging present ang Diyos. Bakit? Ang future, yung eternal life na pinag-uusapan natin, that's the place where we dwell with God. God will be with us. Sabi sa Revelations 21 verse 3, and I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. Problemang malaki kung hindi natin na-experience yung presence ng Panginoon ngayon. Malaking problema yon. Kasi kung hindi natin minahal yung presence ng Panginoon, hindi natin na-feel, na-experience yung presence ng Panginoon ngayon, paano na lang yung eternal life natin? Kung hindi tayo nakapag-practice doon, anong mangyayari sa eternal life natin? Na palagi natin nandun yung Diyos. Sa totoo pala, ayaw natin sa Diyos. Kaya nga, kung hindi ka Kristiyano, tuwang-tuwa ka na hindi ka napunta sa langit. Kasi ang langit will be hell for you. Kung hindi mo minahal ang Diyos, imagine mo, hindi mo mahal, palaging nakatapat sa mukha mo, impyerno yun. Impyerno siya. Kaya ngayon pa lang, examine natin yung puso natin. Mahal ba natin ang Diyos? Kasama ba natin ang Diyos sa ating pamumuhay?
Is He present in our Christian life? Dahil pag hindi, naku, malaking problema yon. May time pa na isettle natin yon. All we need is to have Jesus Christ in our hearts. Pamamaraan ng by repenting and believing on Him as our Lord and Savior. So ano mga implication nito? Number 1, center. Dapat alam natin yung sentro. Alam nyo, nagbabike ako, kailangan ko palagi nung center of gravity. Kasi pag hindi center of gravity, babagsak ako. Ang buhay natin, parang nagra-ride ka ng bisikleta. When you stop, you drop. Hindi pwede tumigil ka sa Christian life. Tapos, kailangan palaging center of gravity, palagi kang balance. And sinong balance na yun? God. Jesus Christ. Sila nagbabalanse. Pag hindi nagbalance ang life mo, bagsak ka. That's why we need the presence of God centers our life. And we have to shine. Kailangan nakikita ng tao na tayo nga ay may presensya ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Mabait tayo. Mabait tayo. Dapat mas mabait tayo kaysa tayo. Mas respectful tayo, mas courteous tayo, mas kind tayo. Dapat yun yung ating personality. Alam ko, ang iba sa atin, mahirap yun. Pero that is the demand ng presensya ng Diyos. Natutuwa sa atin yung mga tao. And hopefully, dahil alam nila na, ay, Christian kasi siya, kaya mabait. Alam mo, napakagandang pakinggan yun eh. Si ano yan, Christian kasi yan eh, kaya ganyan, mabait yan. Masama yung ganun. Christian kasi, kaya masungit. Diba, ang tindi nun, ang hirap pakinggan nun, sakit sa tenga yun. Number 2, follow His guidance with obedience and patience. Meron na tayo, kaya minsan iba siguro sa atin ayaw magbasa ng Bible para walang guidance, para walang obedience. Ay, hindi pwede. Kasi sa presensya ng Diyos, kailangan meron siyang guidance. Ang guidance niya, yung salita ng Diyos. We talk about God's will. Sabi natin palagi, ano kaya ang will ng Panginoon? Hindi yan magbibigay sa'yo ng pangalan na kung sino magiging asawa mo. Pero magbibigay siya ng principles kung ano ang dapat karakter ng mapapangasawa mo. So those are things that are very clear in Scripture. Anong klaseng trabaho meron ka? Kaya hindi niyan bibigay kung magiging engineer ka, magiging astronaut ka, or what. Pero bibigay sa'yo na sabi niya, magganap ka ng trabaho, nakakatulong sa nakakarami, na nakaka-worship ka sa Panginoon, na malinis ang iyong konsensya, yung mga ganun. Kung napuntahan mo ngayon yung mga call center ng mga pogo, alam mo na bawal yun. Nadurugas ka mga tao, bawal yun. Ganun kasimple lang yung guidance and obedience. Importante lang, ready tayo. Ready tayo magbasa at sumunod sa Panginoon. Minsan wala tayong pasensya, maghahanap tayo ng ganung mga illegal na mga trabaho, ay dapat yun ang binibigay ng Holy Spirit sa atin. Guides us, He gives us patience. And lastly, assurance. Ito yung napakagandang na every time na mamimit tayo, we always have the assurance na ito kapatiran ko to. Walang dito, walang traidor dito. Alam mo, merong mga grupo, may mga simbahan o mga sekta na pupunta sila sa pero ayaw nila makita yung isang tao o ayaw nilang makipagtinginan sa isang tao sa loob ng kanilang samahan mismo. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Kasi bakit? Dahil bawat isa sa atin, kung andito tayo, may Holy Spirit ang bawat isa. Parang tayo attraction. Nag-a-attract. Yung Holy Spirit ko, nag-a-attract sa Holy Spirit mo. Nag-a-attract sa bawat espiritu natin. Yung espiritu natin nag-a-attract each other. Okay? The power of attraction. Dahil pari-parihas tayo lang kasi alam mo, nung engineering ako, bahaba pa to, 2 minutes. Nung high school ako, nabasa ko si Isaac Asimov.
collapsing universe. Nakipagdebate ako sa teacher. Sabi niya, pagka negative, tsaka positive, opposite yan. Kaya hindi yan mag-a-attract, magre-repel yan. Ang argument ko, Sir, bakit yung nucleus? Di ba protons naman yun doon? Positive, puro positive, charge, positive charge. Bakit magkakadikit-dikit sila? Sabi mo, dapat nagre-repel sila. Sagot sa akin, bienvenido, talagang pilosopo ka. Di ba, maayos naman yung tanong ko? Kung positive sila, bakit sila nag-a-attract? According sa, sa theory mo, dapat nagre-repel. Kasi there is a greater principle than the power of electricity. Okay? Electric power. Yun yung sinasabi na negative, positive. There is tinatawag na nuclear power. Nuclear power, pagka dinikit mo yung dalawa, hindi mo yan mahiwalay. Regardless of their charge. Regardless of their charge, hindi mo mahiwalay. Kailangan mo ng explosion o yung tawag-tawag nuclear fusion or nuclear fission para mahiwala yun. Ganun tayo. Alam niyo, bawat isa sa atin, negative-positive tayo. May mga pagkaiba ng karakter natin, personality natin. Talagang opposite nagkakauntug-untugan tayo. Kasi bawat isa sa atin makasalanan. Bawat isa sa atin may ego. Diba? Kahit Christian na tayo, we are still sinners and we have our ego. Ano yung ego? Ano yung ego? Pride. Bawat isa sa atin may pride pa rin, may dangal pa rin. Gusto natin may dangal na Pero pagka tinipon tayo, anong sabi ng salita ng Panginoon sa atin? Unahin natin, ipaisibabaw natin ang bawat isa. Better than each one of us. Ano ibig sabihin nun? Nuclear power. Nuclear power. There is the negative, positive, pero we still, kung kahit positive, negative, cling each other because there is greater power than the ego that we have. And that is the power of the presence of God. Amen? And so therefore, ito yung magbibigay sa atin ng kasiyahan at guide sa atin sa ating pamumuhay. Ang buhay ba natin, sentro ang Diyos? Nakasenter ba tayo sa gusto at presensya ng Diyos? Ginaguide ba tayo ng Kanyang salita? At meron ba tayong assurance sa ating puso na tayo nga ba ay mga tao ng Diyos? Pagka nawala yung assurance na yan, malaking problema sa ating pamumuhay. Shall we pray? Our Lord and gracious Father, we praise you and thank you, Lord, for this time. We pray, Lord, for always your enlightenment. Pray, Lord, that all these things that we discuss, we will not only be hearers, but doers of your word. For we pray these things in Jesus' name. Amen.